Cholo! Cholo! Nasaan na kaya yung batang yun? Cholo! Cholo, baby! Oh, mas maingay pa yung bunganga mo kaysa sa sabay-sabay na salita ng mga bisita natin. Ang bunso kasi natin si Cholo. Nawawala. Kanina ko pa hinahanap ang batang yun. Saan kaya nagsusuot? Eh baka naman nandyan lang yan at naglalaro. Hayaan mo na. Hindi naman yung makakalabas ng bahay. Ikaw talaga napaka-protective mo sa paborito mong anak. Siyempre naman, bunso ko yun. Hindi mo ba naiintindihan, Dolfo? Nawawala ang anak natin. Baka may nangyari ng masama sa kanya. Sus, masyado ka lang OA. Lagi mong iniisip na may masamang mangyayari kahit wala naman. Kaya lumalaking isip bata ang anak mo eh. Masyado mo kasing binibaby. Tita! Tito! Nandiyan na po si Kuya Angelo at ang asawa niya! Oh, nandiyan na raw yung panganay mo at manugang mo. Ang mabuti pa, estimahin muna natin sila. Lalo pat ikaw may gusto ng parte dito, di ba? Ay naku, sige na nga. O lumabas na tayo at salubungin na natin sila. Eh Vito, ikaw muna ang maghanap sa pinsan mong si Cholo ha. Kanina ko pa kasi hindi nakikita ay nag-aalala na ako. Sige po tita, ako na po bahala. Tara na, Dolfo. Nasaan na kaya yung batang yun? Sandali, mapuntahan ko nga sa kusina. Ha? Ano to? Bakit may mga bakas ng dugo rito sa sahig? Hindi. Diyos ko. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat na bumubuo ng channel na ito. Lalo na sa pinaka-paborito kong narrator. At sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Itatago ko na lang ang aking pagkakakilanlan sa pangalang Vito. May nagsabi sa akin na marami kayong true-to-life horror stories na pinifeature. Kaya nung makita ko ang iyong channel at pinakinggan ang inyong mga kwento, lahok talaga ako. Dahil dito naisip kong ipadala na rin ang sarili kong karanasan. Isang karanasang nagpaniwala sa akin na totoo ang mga aswang sa mundong ito. Nanirahan ako noon sa bahay ng tiyahin kong si Tita Menchu. Kasama ang asawa niyang si Tito Dolfo. Meron silang 2 anak na lalaki. Ang panganay nilang si Kuya Angelo at ang bunsong si Cholo. Sa Mindoro talaga ako nakatira. Pero nang mag-aral ako sa kolehiyo, sa bahay muna nila ako nakituloy. Hindi ko inakala na doon ko mararanasan ang isang nakakakilabot na pangyayari. Isang pangyayaring nakatanim na yata sa isip ko at hindi ko malilimutan. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang paghihiganti. Isang mapait, madilim at nakakapanindig balahibong paghihiganti. Angelo! Angelo! Anak, buksan mo nga tong pinto at may nagdo-doorbell sa labas. Opo mama. May na-expect ka bang bisita, Mencho? Wala naman. Baka naniningil lang ng kuryente yan, di bale. Pinabuksan ko na kay Angelo yung pinto. Vito? Minsan? Ako nga Kuya Angelo, kumusta? Halika na, tuloy ka. Ma, nandito po si Vito. Oh, Vito. Ay, napaaga ata ang dating mo ah. Akala ko sa susunod na linggo ka pa darating. Nabalitaan po kasi ni Mama na may paparating po na bagyo. Naisip po niya na baka mahirapan po akong bumiyaya rito sa Maynila kapag dumating na yon. Kaya inagahan ko po yung pagpunta rito. Wito, iyo! Boy, kamusta ka na? Ang tagal natin hindi nakita. Okay lang naman po ako, Tito. Kayo po? Oo, tumataba po kayo, Tito ah. Naglalakihan talaga kami rito sa bahay kasi napakasarap magluto ng kusinera namin si Rosing. Kaya nga yung si tita mo at yung pinsan mong si Cholo nagtatabaan din. Ito na nga lang si Kuya Angelo mo hindi tumataba. Tignan mo macho-macho pa eh. Napakahilig kasi mag-gym eh. Sabi ko sa inyo papa mag-gym na rin kayo para mawala na yung mga taba ninyo sa katawan. Ilang buwan lang tataba ka rin dito, Vito. Malalakas talaga kaming kumain. Oh, Angelo, tawagin mo na ang kapatid mo sa kwarto at kakain na tayo. Para makita niya rin ang pinsan niyo. Opo ma.
Dahil close ako kina tita, tito at sa mga pinsan ko, naging masaya ang pananatili ko sa bahay nila. Palaging may masasarap na pagkain sa mesa dahil mahilig talagang kumain ang kanilang pamilya. Maliban kay Kuya Angelo na laging nagda-diet at abala sa pagja-gym. Ngunit isang araw, nagpaalam ang kanilang kusinera si Manang Lusing. Malungkot nitong ibinalita na kailangan na nitong umuwi sa probinsya dahil may mahalaga itong aasikasuhin roon. Nalungkot ang lahat, lalo na't siya ang responsable sa masarap na pagkain na aming nakasanayan. Paano ba yan, Dolfo? Aalis na bukas si Lusing. Paano na tayo ngayon? Nasanay na ako sa masarap niyang luto. Hindi naman natin siya mapipigilan, lalo pat namatay pa ang tatay niya kaya kailangan niyang umuwi sa probinsya nila. Plano nila magretiro sa pagluluto at magtayo na lang ng tindahan sa kanila. Huwag ka mag-alala, kukuha ulit kami ng bagong tagapagluto. Ang gusto ko ay yung kasing sarap na luto ni Lusing. Oo, yung mas masarap pa. Ayoko ng putyo-putyo na luto lang. Kilala mo ko, Dolfo, di ba? Maigsi ang pisiko sa mga kusinera na hindi naman masarap magluto. Kaya sigurado makakahanap tayo ng kasing galing ni Lusing o mas magaling pa sa kanya. Kahit ako gusto ko yung tulad niya dahil madali ring uminit ang ulo ko sa tanga-tangang kusinera. Oh, narinig ko na naman yung pangalan ni Manang Lusing. Alis na po siya kaya wala na tayong magagawa, mama at papa. Etong mama mo kasi ang kulit. Ayaw pa alisin si Lusing dahil nasanay na sa luto ng kusinera natin. Pero hindi naman natin siya pwedeng pigilan. Kaya kailangan natin maghanap ng bago. Tamang-tama po. Ipapasok ko rito yung kapatid ng janitress namin na si Ate Nora. Si Ate Mea, magaling din po siya magluto at matagal ko na siyang kaibigan. Bala ko nga rin siyang gawing ninang sa kasal namin ni Sandra kasi parang tiyahin ko na rin siya. Siya ba yung kinukwento mo sa akin, kuya, kapag nag-chat tayo? Yung masarap magluto sa opisina nyo? Oo, siya nga. Alam mo, napakabait niya. Parang ang nanay ko na yun eh. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. At baka magselos ang mama mo sa Mea na yon. Abay, bakit mo kukunin na ninang sa kasal mo yon? Eh, hindi naman natin siya kilala. Ni hindi mo pa nga napapakilala sa amin yan. Malayo po kasi ang bahay niya rito. Taga Cavite po siya kapag niyaya ko siyang bumisita dito. Pagkatapos ng trabaho, tumatanggi na siya. Kasi malayo yung uuwian niya eh. Kung magaling talaga siyang magluto, masusubukan natin yan. Papuntahin mo kaya siya dito sa bahay para matikman namin kung masarap talaga ang luto niya. Pero kapag hindi ko nagustuhan huwag sasama ang loob mo sa akin, anak. Kapag hindi pasado sa panlasa ko, hindi ko siya papapuntahin ulit dito sa bahay kahit pabalak mo siyang gawing ninang sa kasal mo. Nako, hindi ako mapapaya sa inyo mama at papa. Natitiyak ako magugustuhan niyo yung mga luto niya. Sigurado ka dyan, Kuya Angelo? Kayang-kaya niya magluto ng masarap na dinuguan? Tama ang pinsan mo. Kailangan ay perpekto din ang dinuguan niya dahil yan ang paboritong ulam namin ng mama mo. Lahat po ng mga putahe kaya niyang lutuin, kahit pa dinuguan. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Ay, pues papuntahin mo siya rito bukas na bukas din para magkaalaman na. Hindi ko mapigilan ang sarili kong matawa sa pinag-uusapan nila. Lalo na sa OA na mga reaksyon ni Tita Menchu. Napakataas kasi ng standard niya at ng kanyang asawa pagdating sa mga pagkain kinakain nila. Gusto nila palaging masarap ang inhahain sa kanila, kaya gano'n na lang sila magsalita. Kami ni Kuya Angelo wala kaming pakialam. Kung hindi gano'n kasarap ang luto, basta nabubusog kami. Pwera na lang talaga sa dinuguan. Paborito ko kasi yun. Kaya gusto ko kapag nakakakain ako ng dinuguan, masarap ang pagkakaluto. Kinagabihan sinama nga ni Kuya Angelo sa bahay ni Tita Menchu ang kakilala niyang balak niyang gawing ninang sa kasal niya para mag-apply na bagong kusinera. Mama, papa, ipinapakilala ko po sa inyo si Ate Mea. Ate, sila yung mga magulang ko. Ito naman yung bunso kong kapatid si Cholo. Tapos ito naman yung pinsan ko si Vito. Ikinagagal ako kayong makilala. Kayo pala ang mga magulang ni Angelo? Kinagagalak ka namin makilala. Ay, sabi ng anak namin, magaling ka rin magluto. Totoo ba yon? Kasi nangangailangan kami ngayon ng kusinera dahil aalis na yung dati namin kusinera. Hindi nyo na naitatanong. May karindere po kami sa probinsya. At ako ang tagaluto doon. Tinarayan naman ng mga suki namin ang mga luto ko.
Sa opisina naman kung saan nagtatrabaho si Angelo, nagbebenta ako ng lutong ulam at patok ito sa mga kaopisina niya. Kaya masasabi ko na may pagmamalaki ako pagdating sa pagluluto. Talaga lang ha. Baka naman iilan lang ang kaya mong lutuin. Kami ng asawa ko gusto namin na araw-araw iba-iba ang putahe. At syempre, kailangan masarap. Ayaw namin ng putyo-putyo lang. Kung magaling kang magluto, kaya mo ba kaming lalo pang patabain? Ako, itong misis ko, at itong bunso namin. Si Angelo at itong pinsan niya, hindi naman katulad namin na malakas kumain. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Marami akong alam na lutuin at iba't ibang mga klase ng mga yon. Kaya nasisiguro ko na araw-araw lulutuan ko kayo ng bagong putahe. Umayag na kayo mama, papa. Yung malaking tulong din to para kay Ate Mea eh. Yung mabigyan siya ng trabaho para makatulong din sa kanya. Kaya sana tanggapin nyo na siya. Bueno, tatanggapin ka namin. Pero magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Anong kasunduan? Wala naman sa napag-usapan natin ang tungkol dyan. Gusto ko lang naman makatiyak na gagampanan niyang mabuti ang magiging trabaho niya rito bilang kusinera. Kung kumpiyansa naman siya sa kakayahan niya magluto, wala siyang magiging problema doon. Pumapayag ako. Anong klaseng kasunduan ang gusto nyo? Ang usapan ay kailangan araw-araw may bagong putahe kang ihahanda para sa amin. At kailangan lahat ng yon masarap. Kung hindi, tatanggalin ka namin sa trabaho. Naiintindihan mo? Wala akong pakialam kung magiging ninang ka pa sa kasal ng anak ko. Ang mahalaga sa amin ay talagang magaling at masarap magluto ang papalit sa aalis naming kusinera. Naiintindihan ko po. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko sa pagluluto para mahainan kayo ng masasarap na putahe araw-araw. Ay isa pa pala, bukod sa pagiging kusinera ha, all around din ang magiging trabaho mo rito. Maglalaba ka rin at maglilinis ng bahay. Ganyan din ang ginagawa ng dating kusinera naming si Lusing, di ba? Hindi lang siya nagluluto. Ay, okay ba yun sa'yo? Ayos lang sa akin yun. Sinabi rin naman yan sa akin ni Angelo. Nangangailangan talaga ako ng mas stable na trabaho eh. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Pagbubutihan ko ang trabaho ko. Mabuti naman. Sige na. Pwede ka na magsimula bukas. Natanggap nga si Ate Mea bilang kusinera sa bahay ni na Tita Menchu. Mabait si Ate Mea at hindi siya mahirap pakisamahan. Hindi siya nauubusan ng kwento at palaging nakikipagtawanan sa amin ni Kuya Angelo kapag nasa kusina kami habang siya'y nagluluto. Pagdating sa pagluluto, wala rin akong masabi dahil masarap nga talaga siyang magluto. Pinatunayan niya kina Tita Menchu na hindi sila nagkamali sa pagkuha sa kanya bilang tagaluto. Samantala, ako naman ay nagsimula na rin sa klase sa kolehiyo. May mga araw na gabi na ako umuuwi dahil ang out namin sa school ay alas 7 ng gabi at kailangan ko pang makipagsapalaran sa traffic. Kaya minsan, dumarating ako sa bahay mag-aalas 9 na ng gabi. Ngunit isang beses pag uwi ko. Ay, kinabi na naman ako. Lagi na lang kasing punuan sa LRT tapos sa bus, punuan din. Ilang kaya ako makakauwi ng medyo maaga-aga. Teka, ano yung nasa bubong ng bahay niya na Tita Menchu? Tao ba yun? Bakit may pakpak? Nangilabot ako sa nakita ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganong nilalang. Nasa taas ito ng bubong ng bahay ni na Tita Menchu. Para itong taong paniki. Maitim ang balat, payat ang katawan, at pagkatapos ay bigla itong lumipad pataas. Diyos ko, aswang yata yun. May aswang! Sa sobrang takot ko, nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay. Agad kong ikinandado ang pinto at isinara ng mabuti ang mga bintana. Nang makarating ako sa kwarto, agad kong kinuwento kay Kuya Angelo ang nakita ko. Kuya Angelo, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero nakita talaga ng dalawang mata ko. Teka, ba't parang tatakot ka? Ano ba nakita mo? Kuya, may aswang. Nakakita ako ng aswang. Aswang? Ano ba pinagsasasabi mo? Nakainom ka ba? O baka naman gutom ka lang. Alam mo, pumunta ka na lang sa kusina. Kumain ka na ron. Kuya, totoo ang sinasabi ko. May nakita akong aswang sa bubong ng bahay niyo kanina habang papasok ako rito. Parang taong paniki.
Ang laki ng pakpak niya. Ito ang paniki. Uy, baka naman na kakahit-hit ka na naman ng bawal na gamot ha. Mamaya, gumagamit ka na pala nun. Uy, kung ano-ano lang nakikita mo. Napaparating ka na ba? Kuya Angelo, hindi. Maniwala ka sa akin. Kitang-kita ko yung taong paniki na lumipad. Ang laki nga ng pakpak niya eh. Pinsan, nasa Maynila tayo. Wala tayo sa probinsya, kaya posible ang sinasabi mo. Eh ano yung nakita ko? Eh di wala. Alam mo sigurado na malikmata ka lang. Kaya mo sinasabing nakakita ka ng aswang. Alam mo, pumunta ka na sa kusina, kumain ka na doon. Masarap yung nilutong ulam ni Ate Mea. Dinuguan, paborito mo. Kaya nga, sarap na sarap sila mama eh. Sila papa, saka si Cholo. Yung nga lang yata yung ulam na gusto nilang paulit-ulit kainin. Kahit gutom na ako at gustong gusto ko ang ulam, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bigla kong nawalan ng gana sa nakita ko. Pero kahit umaayaw ang isip ko, inuutusan ako ng sikmura ko na kumain dahil kanina pa yun kumakalam sa gutom. Nagpunta ako sa kusina upang kumain ng hapunan. Nang makita ko ang ulam, namilog ang mga mata ko. Dinuguan nga ang ulam. Hello sa ating mga masusugid na tagapakinig dito sa Aswang Radio. Talagang nakakatuwa nga dahil hindi tayo nauubusan ng mga magagandang kwento dito. Panibagong araw, panibagong katatakutan at kilabot na naman ang hatid namin sa inyo. So meron ba sa ating mga listeners na paborito ang dinuguan katulad ko? Tingnan natin kung magiging paborito pa ninyo ang dinuguan pagkatapos ninyo mapakinggan ang kwentong ito. May palang parang nabubusog na ako ah. Sigurado masarap na naman yung pagkakaluto ni Ate Mea. Nang tikman ko yun, muntik nang tumirik ang mga mata ko sa sobrang sarap. The best dinuguan in the Philippines talaga tong dinuguan ni Ate Mea. Panalong panalo. Ngunit habang kumakain ay may narinig akong nagbukas ng pinto sa likod bahay. Ha? Sino yun? May gising pa ba ngayong 10 oras ng gabi? Bigla kong naisip na baka may magdanakaw na nakapasok. Kaya itinigil ko muna ang pagkain at kumuha ng tubo na maaari kong ipampukpok kung sakaling totoo nga ang hinala ko. Sigurado basag ang bungo mo kapag iniyambalos ko to sa ulo mo. Nanakaw ka. Narinig ko may naglalakad papunta sa kusina. Kaya inihanda ko na ang sarili ko. Hinawakan kong mabuti ang tubo at akmang ipupukpok na yon nang biglang mapasigaw ang pumasok. Ate Mea, Diyos ko naman. Kala ko magdanakaw na. Ikaw lang pala. Ikaw ba yung pumasok sa pinto sa likod bahay? Oo Vito. Kasi akala ko may naiwan pa akong pipinawing damit sa likod. Kaya naisip kong lumabas. Pasensya na kung pinag-aalala kita. Pasensya na rin ate. Akala ko talaga may masamang loob nang nakapasok eh. Ay, teka ate. Ano yung nasa palda mo? Napansin ko may bahid ng dugo ang palda niya. Yan ba? Ay naku, pasensya na talaga. Nasugatan kasi ako sa likod bahay. Natusok ng mga alambre ba sa sampayan ng daliri ko. Kaya naipahid ko ang dugo sa palda ko. O sige, papasok na ako sa kwarto ko ha. Iwanan mo na lang tong pinagkainan mo sa lababo at mamaya ako na maghuhugas niyan. Ganun ba ate? Sige, magpahinga ka na rin. Ako na pong bahala rito. Ako na po yung maghuhugas. At ate, isa pa pala. Congrats ulit dito sa dinuguan mo ah. Panalo pa rin. Sige lang. Ay naku Vito, kumain ka na lang kumain. Dadamihan ko talaga yan dahil alam kong paborito niyo yan. Yun lang at ngumiti siya saka mabilis na tumalikod at pumasok na sa kwarto niya. Hindi ko na pinansin ang nakita kong dugo sa palda niya at bumalik ako sa mesa upang ipagpatuloy ang pagkain. Pagpasok ko sa kwarto nakita ko si Kuya Angelo. Tulog na sa kama niya. Pagkatapos ko magpalit ng damit, nahiga na rin ako sa higaan ko. Ngunit hindi ako dalawin ng antok ng gabing yun dahil biglang bumalik sa isip ko ang nakita kong taong paniki. Kahit ayaw akong paniwalaan ni Kuya Angelo,
Alam ko sa sarili kong totoo ang nakita ko. Totoong may aswang. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, hindi ko natiis na hindi ikwento kina Tita Menchu ang nakita ko sa bubong ng bahay nila. Ano? Aswang baka mo? Totoo ba yung sinasabi mo, ha, Vito? Totoo pong nakita ko, tita. Nasa bubong ng bahay nyo. Taong paniki. Taong panike. Pero talaga yan. Aba, napapanood mo sa TV yan. Talaga po, tito? Ibig sabihin, naniniwala po kayo sa akin? Oo, si Batman. Di ba taong panike yon? Papa naman, ginujoke tayo mo naman si Pinsan. Totoo naman. Si Batman talaga yung taong panike. Ay naku, Dolfo, tigilan mo na nga yung pangaasar sa pamangkin ko. Ay, pero balik tayo sa aswang na yan. Naku, Vito, kung ano man yung nakita mo, siguradong namamalikmata ka lang. Tsaka ang tagal na naming nakatira rito. Wala kaming nabalita ang may aswang dito. Tama ang tita mo, Vito. At saka anong taon na ba ngayon? Paano wala nang naniniwala sa aswang? Aba, kwento-kwento na lang yon. Habang nag-uusap kami ay biglang sumabat si Ate Mea. May dala siyang isang mangkok ng sopas na nang maamoy namin ay napaangat ang aming ilong sa bango nito. Totoo ang mga aswang. Sa sinabi niya ay sabay-sabay kaming napatingin sa kanya. Ngunit binasag ni Tita Menchu ang katahimikan. Ay naku, Mia. Ayokong pag-usapan yung aswang-aswang na yan, ha. Ang mabuti pa ay kumain na tayo. Mukhang masarap na naman yung luto mo, eh. Muy pa lang nanonood na sa ilong. Mukhang masarap. Ay talagang sinasarapan ko ang luto ko ng sopas. Tamang-tama yan lalo na't medyo maulan ang panahon ngayon. Kaya masarap humigop ng mainit na sabaw. Tag-ulan na yata talaga. Napakasarap naman ang sopas mo, Mea. Amsap to, ha? Abay, kakaiba tong sopas mo, Mea, ha? Ito na yata ang pinakamasarap na sopas na natikman ko. Next time, iba naman, ha? Kasi nung nakarang araw, lomi na niluto mo. Gusto ko mas masarap pa dito sa sopas na to. Gustong-gusto nitong bunso ko na si Cholo ang mga luto mo. Di ba, Cholo, my baby? Napangisi naman ang bata kong pinsan sa sinabi ng mama niya na halatang nasarapan din sa nilutong sopas ni Ate Mea. Oh, di ba? Sabi ko naman sa inyo eh. Hindi ako mapapaya sa pagrekomenda kay Ate Mea. O yan oh, enjoy na enjoy pa kayo sa mga niluluto niya. Hindi nga kami nagkamali, anak. Talagang reyna ng kusina itong si Mea. Ababay, pumalit na sa trono ni Lusing. Habang kumakain, biglang may narinig kaming sigawan sa labas ng bahay. Ay, ano kayang nangyayari sa labas? Dolfo, bakit parang nagkakagulo ang mga kapitbahay natin? O nga no, ano naman kaya ang problema ng mga yan? Ang aga-aga, ang iingay. Sandali, titingnan ko nga. Oh, aba. Nagpupuntahan nga yung mga kapitbahay natin sa bahay ni Mang Abel. Ano kaya nangyari? Sabay-sabay na rin kaming napatayo sa upuan at lumabas. Oh, pare Chito, ano nangyari? Ba't parang nagkakagulo ang mga tao? Nagwawala kasi si paring Abel. Naguhuramentado. Pagkagising daw niya, nakita niyang patay na lahat ang mga alaga niyang manok. Lasog-lasog daw ang mga katawan ng mga kawawang hayop. Wala na mga laman loob. Ano? Sino namang may gawa daw niyan sa mga alaga niya? Hindi namin alam. Hindi rin alam ni paring Abel kung sino o ano ang pumatay sa mga alaga niya. Imposible namang mabangis sa hayop kasi nasa syudad tayo. Sabi naman ng asawa niya, baka mga adik ang may gawa. Di kaya aswang ang may gawa nun? Pinsan naman, ayan ka na naman. Huwag mo isipin yung mga tungkol sa aswang. Hindi aswang ang may gawa nun sa mga manok ni Mang Abel. Malamang mga adik lang na gumagala dito sa lugar namin. Yun lang may gawa nun. Marami na talagang adik dito kaya maraming rumoronda ditong tanod eh. Mas mabuti pa, umalis ka na. Baka mamaya mahuli ka pa sa klase mo. Ako naman papasok pa ako sa opisina eh, kaya hayaan mo na sila dyan. Wala naman tayong mapapala sa pakikialam. Bagamat hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano, wala rin naman akong nagawa kundi umalis para pumasok sa school. Pero sa loob-loob ko, hindi pa natatapos doon ang tungkol sa aswang. Alam kong hindi ako nagkakamali sa nakita ko sa nagdaang gabi.
Lumipas ang mga araw, sunod-sunod naming nabalitaan ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng aming mga kapitbahay. Mga manok, aso at pusa ang natatagpo ang lasug-lasug ang katawan at wala mang lamang loob. Dahil dito naalarma na ang barangay at nagpasya silang magpatrolya tuwing sasapit ang gabi. Halos araw-araw na lang may natatagpo ang patay na hayop dito sa barangay natin. Siguradong matitinik yung mga adik na may kagagawan yan. Pero ang nakakapagtaka lang, hindi man lang nababalita sa TV yung mga nangyayari. Di ba kapag may mga kakaibang insidente sa isang lugar, mabilis tong nababalita sa TV pero dito hindi man lang napipicture sa TV saka sa iba pang mga magazine. Siguro nagkakaroon ng news blackout para hindi kumalat ang balita. Maaari nga naman magdulot yun ng kaguluhan, lalo na rito sa lugar nyo. Pero pinsan, iba talaga yung kutob ko eh. Hindi tao ang gumawa nun, kundi aswang. Yung nakita kong taong paniki, malamang siya yung gumagalang aswang na nambibiktima ng mga hayop. Ay, hindi ka pa rin talaga tumitigil sa inaala mong aswang yung may kagagawan nun. Ako na nagsasabi sa'yo, hindi totoo ang mga aswang. Kaya huwag mo nang pilitin yan, ha? Siguro kung makakakita ako harap-harapan, doon ako maniniwala. Pero hanggat walang pruweba, walang aswang. Hindi ko na pinilit si Kuya Angelo, pati sina Tita Mencio at Tito Dolfo na maniwala sa nakita kong aswang. Kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi talaga sila naniniwala. Kaya minabuti kong sarili na lang ang pinaniniwalaan ko. Lumipas ang ilang araw, napansin naming wala nang nababalitang mga namamatay na hayop sa lugar. Sa tingin ko, maaring lumipat na ng ibang lugar ang aswang upang doon naman mambiktima. Sa kabila nito napaisip ako. Kahit papano, hindi naman ito namiminsalan ng mga tao. Puro hayop lang ang nagiging biktima nito. Wala kaming nabalita ang taong sinaktan o pinatay ng aswang. Kasabay ng pagkawala ng insidente tungkol sa mga hayop, tila naubusan na rin ng ideya si Ate Mea sa pagluluto. Halos lahat na yata ng putahe na alam niya ay naluto na niya, kaya hindi maiwasan na mamroblema siya sa kung ano pang maaring ihain. Ano ba yan, Mea? Napapansin ko na parang nire-recycle mo na lang tong mga ulam eh. Ilang araw nang walang bagong putahe na inihahain sa amin. Pasensya na. Halos lahat yata ng alam kong putahe naluto ko na. Hindi naman kasi ako masyadong maalam sa ibang lutuin. Aba, hindi po pwede yan, Mea. Yung umalis na kusinera naming si Lusing, hindi na uubusan ng iluluto yon. Kaya kailangan ganun ka rin. May kasunduan tayo, di ba, Mea? Kailangan araw-araw may iba't ibang putahe kang ihahanda. Natatandaan mo pa ba yon? Oo, natatandaan ko. Ay, natatandaan mo naman pala eh. Kaya gawin mo. O sige, iisip pa ako ng ibang putahe. Ate Mea, pwede ka tumingin sa internet o sa YouTube. Marami ka mapapanood na cooking vlogs doon. Oo nga Ate Mea, internet lang ang sagot sa problema mo. Hindi kasi ako marunong gumamit ng internet. Di pag-aralan mo, Mea. Sa panahon ngayon, bawal na ang tatanga-tanga. Ay, Diyos ko. Halos lahat ng tao gumagamit na ng internet tapos ikaw hindi. Bay, sobrang napag-iiwanan ka na yata. Pasensya na kayo. Wala kasing internet sa probinsya namin. Masyado na kasing liblib doon kaya nga nang mapunta ako rito sa Maynila hindi ako gumagamit ng internet. Yung cellphone ko hanggang text at tawag nga lang yun eh. Hindi rin ako gumagamit ng data ba yun? At hindi rin ako gumagamit ng wifi. Hindi ako marunong sa mga yan. Kung hindi ka marunong, paturo ka kina Angelo at Vito. Hindi mo pwedeng gawing dahilan na hindi ka marunong. Lahat ng bagay na pag-aaralan. Sige, papaturo ako sa kanila. Kinagabihan nga nagpaturo si Ate Mea sa amin sa paggamit ng internet. Oh, alam mo na ate ha, tuwing manonood ka ng mga cooking vlogs, dito lang sa YouTube, isearch mo lang dito, marami kang matututunan na bagong recipe. Marami kang makikitang putahe dyan. Ay naku, salamat sa inyo ha. Nakakahiya talaga. Ang tanda ko na pero hindi pa rin ako marunong sa internet. Wala yun ate. Basta magsabi ka lang sa amin ni Kuya Angelo kung may hindi ka naiintindihan ha. Ipapaliwanag namin sa'yo. Maya-maya, biglang nagpaalam si Ate Mea. Tila hindi siya mapakali.
Sandali lang. Medyo sumasama kasi yung timpla ng tiyan ko. Pumunta lang muna ako sa banyo. Okay ka lang ate? Parang namumutla ka, parang pinagpapawisan ka rin. Masama ba ang pakiramdam mo, ate? Hindi naman. Medyo sumama lang talaga yung tiyan ko. Nasobrahan yata ako ng kain kanina. Sige ha, magbabanyo lang ako. Pagkasabi ni Ate Mea, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa banyo. Hindi na bumalik si Ate Mea matapos niyang magpaalam sa amin na magbabanyo lang. Nakatulugan na rin namin ni Kuya Angelo ang paghihintay sa kanya. Ngunit pagsapit ng hating gabi, bigla akong nagising nang may marinig akong lumilipad sa labas ng bintana. May kung anong lumilipad sa labas. Baka yun ang aswang na nakita ko. Ang taong paniki. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng bintana. At namilog ang aking mga mata nang makita ko ang nilalang na nakasampa sa puno ng mangga sa likod bahay. Nagpalingalinga ito sa paligid. Waring may hinahanap. Kitang-kita ko nang malapitan ang itsura niya. Payat ang katawan, matulis ang muka, matatalim ang mga kuko at matutulis ang mga pangil. Mukhang galing na naman siya sa pambibiktima. Pero bakit andito na naman siya? Hindi ba ilang araw nang walang nababalitaan ng mga patay na hayop dito? Tsaka bakit palagi ko na lang siya nakikita sa labas ng bahay? Nang biglang napatingin ang aswang sa bintana kung saan ako nakasilip. Nangilabot ako. Para bang naramdaman niya ang presensya ko. Sa sobrang takot, agad akong umalis sa tabi ng bintana at bumalik sa higaan. Pilit na pinapakalma ang mabilis kong paghinga. Diyos ko, nakita niya kaya ako nakasilip sa kanya. Baka mamaya, namukhaan niya ako. Sa sobrang takot, nagtalukbong ako ng kumot. Pinakiramdaman ko ang paligid at muling nakarinig ng pagaspas ng pakpak na lumilipad. Sa tingin ko umalis na ang aswang. Saka pa lang ako nakaramdam ng kapanatagan at doon nakatulog. Kinaumagahan, balak ko sanang ikwento kay Kuya Angelo ang nakita ko kagabi. Ngunit agad kong narinig ang malakas na boses ni Tita Menchu mula sa kusina. Nga pala, nakalimutan ko sabihin sa'yo, Mea. Birthday ko bukas. Gusto ko na mag-isip ka ng lulutuin na kakaiba para sa aking pamilya. Dapat masarap ha. Tama ang asawa ko. Pa dapat espesyal ang iluluto mo para sa espesyal niyang araw. Matandaan mo, birthday niya yon kaya wag na wag kang papalpak. Ayaw na ayaw pa naman ang asawa ko na putyo-putyo lang ang putay kapag birthday niya. Kaya nga nung paborito pa niya si Lusing, palagi siyang nagre-research doon sa mga kakaibang pagkain. Sisikapin ko. Mag-iisip ako at maghahanap ako ng pwedeng iluto sa birthday mo, Menchu. Huwag mong sikapin, Mea. Gawin mo. Birthday nga pala ng Tita Menchu bukas, no? Hindi ko na makalimutan. Pero ang aga-aga, ang ingay ng boses ng tita. Kuya, nagsasabihan na naman nila si Ate Mea. Ganyan ba talaga sila? Pagpasensyahan mo na sila. Ganyan talaga sila mama at papa, lalo na si mama. Kapag malapit ang birthday niya, gusto niya espesyal ang lahat. Lalo na yung mga hinahandang pagkain. Kailangan ng tulong ni Ate Mea. O sige. Tulungan natin siya mag-search ng kung anong pwede niyang lutuin. Tumingin na tayo sa internet. Nang araw na yon walang pasok kaya umalis sina Tita Menchu at Tito Dolfo. Nagpunta sila ng mall para bumili ng damit na isusuot ni Tita sa birthday niya. At isinama nila ang pinsan kong si Cholo. Naiwan naman kami sa bahay ni na Kuya Angelo at Ate Mea. Ate Mea, mamaya tuturuan ka namin sa pagre-research ng lulutuin mo para bukas ha. Ay nako, salamat sa inyo talaga ha. Kanina pa ako kinakabahan at namumblema sa mga lulutuin ko. Mabuti at nandyan kayong dalawa. Wala nga naman Ate Mea. Huwag kang magalala, gagawa tayo ng listahan na pwede mong lutuin. Sigurado makakahanap tayo ng espesyal na putahe na magugustuhan ni mama. Oo nga ate, huwag kang kabahan. Team effort tayo rito. Titingin tayo ng mga recipe online at pipiliin natin yung pinakamasarap at pinaka-espesyal para kay Tita Menchu. Ay, buti na lang talaga nandito kayo. Mas magiging madali ang paghahanap ko ng recipe para bukas. Sana lang hindi masyadong komplikado ang pagluluto. Baka mapagalitan na naman ako kapag pumalpak. Hindi yan Ate Mea. Basta sundan lang natin yung recipe at magtulungan tayo. Sigurado magiging masarap yan. Tsaka, nandito naman kami ni Kuya Angelo para tumulong sa'yo. Kaya relax ka lang, okay?
Dahil sa paghahanda para sa birthday ni Tita Menchu, nakalimutan ko na ang nakita kong aswang. Nakafocus kaming tatlo. Ako, si Kuya Angelo at si Ate Mea sa pagsasearch ng naiibang putahe sa YouTube. Habang abala kami, biglang nag-ring ang cellphone ni Kuya Angelo. Hello? Sandra, babe? Ano? Oo, sige, pupuntahan kita ngayon. Oh, bakit kuya? Ano nangyari? Nabunggo ang sinasakyan taxi ng fiancé ko. Nasa ospital sila ngayon. Pero mabuti na lang, nagkasugat lang siya, hindi malala. Kailangan ko siyang puntahan. Ikaw na muna bahala kay Ate Mea, ha? Ate Mea, mauna na po muna ako. Si Vito na muna yung tutulong sa inyo. Kapag dumating sila mama at tinanap ako, pakisabi naman, sinamahan ko yung fiancé ko sa ospital. O sige, Angelo. Puntahan mo na yung nobya mo. Kami na ang bahala rito. Okay kuya, mag-iingat ka ha. Kakaalis pa lang ni Kuya Angelo, kaya ako na muna ang tumulong kay Ate Mea sa pagsasearch sa YouTube. Ngunit ilang sandali pa lang ang lumipas, ako naman ang nakatanggap ng tawag sa cellphone ko. Hello? Aha? Pwede pa ba yan bukas? Sige, bye. Paano ba to? Tumawag yung kaklase ko eh. Ngayong araw na raw kailangan gawin yung group project namin eh. Hindi na raw pwedeng ipagpabukas. Kaya kailangan ko na silang puntahan. Ganun ba? Naiintindihan ko, Vito. O sige, puntahan mo na ang mga kaklase mo. Naku, mahalaga yan. Sige na, ako nang bahala sa pagsisearch. Alam ko naman na kung ano yung mga hahanapin. Sigurado ka ba Ate Mea? Kaya mo mag-isa rito? Oo, Vito, kaya ko na. Kaya umalis ka na ng maaga para matapos kayo agad sa project ninyo. Sige ate, ikaw na muna yung bahala rito ha. Sabihin mo na lang kay Tita Menchu na umalis ako para makipagkita sa mga kaklase ko tungkol sa project namin. Oo, ako nang bahala. Pagsapit ng gabi, wala akong narinig na pagaspas ng pakpak sa labas ng bahay. Hindi nagparamdam ang aswang. Sa tingin ko, lumipat na naman ito sa ibang lugar. Si Kuya Angelo naman ay hindi umuwi ng gabing iyon. Tumawag siya at sinabing sasamahan muna niya ang fiancé niya sa ospital. Ako naman, natapos ko at ng mga kaklase ko ang group project, kaya nakabalik ako sa bahay bandang 6:00 ng gabi. Kinaumagahan pagsapit ng birthday ni Tita Menchu. Ay, nakakainis ka naman anak eh. Birthday na birthday ko, wala ka. Pasensya na po, ma. Kailangan po kasi ako ni Sandra ngayon eh. Kahit hindi malala yung sugat na natamo niya dahil sa aksidente, nagkaroon naman siya ng trauma. Kailangan niya ako sa tabi niya. Sana naman maintindihan mo, ma. Huwag kang maglala, babawi ako sa'yo. Promise ko yan. Ay nako, magtatampo talaga ako sa'yo, Angelo. O siya, asahan ko ang pagbawi mo ha, anak? Promise ha? Utusan ko na lang tong si Mea na ipagtabi kayo ng pagkain ni Sandra at ipagpapadala ko rin yan sa ospital. Pakisabi sa mamanugangin ko, magpagaling siya. Okay, ma. Happy birthday, ha? Ay, thank you anak. Bye-bye. Ay nako, nakakalungkot naman. Wala na ang aking panganay sa espesyal na araw ko. Hayaan mo na ang anak mo, Menchu. Sabi naman, di ba, babawi sa'yo. At saka nandito naman kami nila Cholo at Vito. Ikaw naman kasi. Bakit hindi ka man lang nag-imbita ng iba sa birthday mo? Ayoko, gusto ko. Tayong pamilya lang ang magkakasama sa birthday ko. Ay, ang mabuti pa nga'y kumain na tayo. Ay, Mea, ihanda mo na ang espesyal mong niluluto para sa akin ha. Kakain na kami. Sige. Habang naghahanda ng pagkain sa mesa, napansin kong tila balisa at kinakabahan si Ate Mea. Kaya nilapitan ko siya at kinausap. Okay ka lang ba Ate Mea? May problema ba? Sama na naman ba yung pakiramdam mo? Ang mabuti pa, tulungan na kita rin sa ginagawa mo. Ay, huwag na ho. Kaya ko nito, Vito. Saka wala naman to. Walang problema. Masyadong napagod lang siguro ako sa pagluluto. Maupo ka na riyan, kakain na raw kayo, sabi ng tita mo. Dahil ayaw magpatulong ni Ate Mea, hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya. Naupo na rin ako sa hapagkainan kasama si Tita Menchu. At nang maamoy namin ang putahing inihanda niya. Mukhang masasarap ang mga yun. Ngunit nang simulang tikman ni Tita Menchu ang isang putahe,
to, Mea. Ay, yeah. Ang pangit ng lasa. Bakit ganito? Oo nga, ang pait. Ang sakit sa lalamunan. Ang putahing tinikman nyo ay gulay na may halong isdang maya-maya. Ano? Ay, taga ka talaga? Bakit yan ang niluto mo sa mismong birthday ko? Ayoko niyan. Gusto ko yung may sarsa. Kahit kailan talaga napakatanga mong boba ka. Sa sobrang galit, sinampal ni Tita Menchu si Ate Mea. Pagkatapos ay sinabunutan ito. Hindi ba sinabi namin sa'yo na mag-research ka? Bakit ganitong ulam ang niluto mo? Ano pa ba itong iba? Teka, bakit puro mga sahog na gulay ito? Hindi pa birthday ang niluto mo. Hindi napigilan ni Tito Dolfo na sampalin din ang kawawang kusinera. Habang ang pinsan kong si Cholo ay tuwang-tuwa pa sa pinagagawang pananakit ng kanilang magulang. Dahil lang hindi nila nagustuhan ang nilutong pagkain, nakaramdam ako ng matinding awa para kay Ate Mea. Tama na po, tita. Tito, maawa naman po kayo kay Ate Mea. Hindi niyo ho siya dapat sinasaktan ng ganyan. Sinunod ko lang naman na yung na-search ko sa YouTube eh. Ang sabi doon, masarap na putahe yung mga niluto ko kapag may birthday. Hindi ko naman alam na ayaw yung may gulay. Wala kayong sinabi sa akin. Abay, sumasagot ka pa? Napakawalang hiya mo talaga. Imbes na tanggapin mo ang pagkakamali mo, nagdadahilan ka pa. Hindi mo man lang naisip na kung ano yung gusto ko sa mismong birthday ko. Tingnan mo nga yung hinanda mo. Para kang nagluto na parang isang simpleng hapunan. Hindi para sa espesyal na okasyon. Mea naman. Tama si Bencho. Hindi ka man lang nag-isip, Mea. Alam mong espesyal ang araw na ito. Pero anong hinanda mo? Parang pagkain na matatanda sa probinsya. Wala ka bang ibang naisip na masarap na ulam at mga bagay sa selebrasyon na to? Pasensya na ho talaga kayo. Sinusubukan ko naman na gawin yung makakaya ko. Akala ko talaga magugustuhan nyo eh. Wala naman kayong binanggit na kung ano yung gusto nyo o kaya yung ayaw nyo. Kaya naghanap ako ng recipe sa YouTube. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko gustong sirain ang birthday mo, Menchu. Ginawa ko lang naman kung ano yung akala kong tama. Anong pasensya ha? Hindi ko nga kailangan yung mga palusot mo, Mea. Napakadali lang naman tanungin kung ano yung gusto ko, pero hindi mo man lang ginagawa. O ngayon, gusto mong ipasa sa amin ang sisi? Aba, ikaw ang nagluto ng mga to, kaya ikaw ang may kasalanan. Ang kapal din naman ang mukha mong umiiyak-iyak dyan. Ikaw naman ang may mali. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinagkakatiwalaan ka pa ni Angelo. Napaka walang kwenta naman pala. Tama na po yan, tita. Tito, hindi na po tama yung ginagawa niyo kay Ate Mea. Birthday niyo po ngayon. Pero imbis na maging masaya, puro paninis at pananakit ang ginagawa niyo. Hindi naman sinasadya ni Ate Mea na hindi niyo nagustuhan yung pagkain, di ba? Ginawa niya ang makakain niya para mapasaya kayo. Pero anong sinukli niyo? Panlalait at pananakit? Wala kayong ibang ginawa kundi maliitin siya. Kung may gusto kayong pagkain, bakit hindi niyo sinabi na maaga? Bakit parang kasalanan pa ni Ate Mea na hindi niya naulaan yung gusto niyo? Hindi po siya manghuhula. Hindi siya perpekto. Pero hindi rin siya dapat ratuin ng ganito. Hoy, Vito. Huwag ka nga makialam dito kung ayaw mo pabalikin kita sa Mindoro. Birthday ko to tapos ganito ay papakain sa akin. Hindi ako papayag na masira ang espesyal kong araw dahil sa kapabayaan ng isang inutil. Oh, Mea! Magluto ka nga ulit. Ang gusto ko ay putahing may sarsa. Gawan mo ng paraan yan. Bilisan mo! Oo, sige. Magluluto na ulit ako. Wala akong nagawa. Ni hindi ko man lang naipagtanggol si Ate Mea. Natakot ako sa sinabi ni Tita Menchu na pababalikin niya ako sa Mindoro kapag nangialam ako. Aaminin ko. Pagdating doon, naduwag ako dahil sila lang ang kamag-anak ko dito sa Maynila at napakamahal mangupahan sa iba. Kaya pinili ko na lang manahimik. Sa isip ko, kung nandun lang sana si Kuya Angelo, siguradong naipagtanggol niya si Ate Mea laban sa kanyang mga magulang. Sa nasaksihan ko, lumabas ang tunay na ugali ni na Tita Menchu at Tito Dolfo. Napagtanto kong masama pala ang pakikitungo nila sa iba. Pero pinili ko na lang na hindi na ito isipin. Kahit pagod na, nagawa pa rin ni Ate Mea na mamalengke at magluto ng panibagong putahe ng araw na yun. Kaya kahit papano,
Natuloy pa rin ang gustong birthday party ni Tita Menchu. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, nakita kong umiiyak pa rin si Ate Mea habang naguhugas ng pinggan. Ate Mea, Umaga pa lang ay marami na siyang ginagawa kaya patang-patana ang katawan niya at hinang-hinana sa sobrang pagod. Isa pa sa gumugulo sa isip ko, ang pagiging balisa niya kanina. Siguradong may kinalaman yon kung bakit siya pumalpak sa pagluluto niya. Nahiya akong kausapin siya, kaya pumasok na lang ako sa kwarto namin ni Kuya Angelo upang magpahinga. Ilang oras lang ang lumipas, bigla akong naalimpungatan na may marinig akong kumakalampag sa labas ng kwarto. ano yun? Maingay sa labas ha. Baka kung ano na naman yung ginagawa nila kay Ate Mea. Teka, makalabas nga ng kwarto. Nagmamadali akong lumabas ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto, namilog ang mga mata ko. At pakiramdam ko na para akong naging estatwa. Nanigas ang buong katawan ko nang makita ko ang isang nilalang na nakatayo sa labas ng kwarto ni na Tita Menchu at Tito Dolfo. Umaangil ito. Ang aswang! Nakapasok ang aswang! Ang taong paniki ay nasa loob ng bahay at nakatayo sa labas ng kwarto ni na Tita Menchu. Kitang-kita ko na naman na nakakatakot nitong anyo nang bigla siyang mapalingon sa kinatatayuan ko. Diyos ko, tumingin siya sa akin! Nanindig ang mga balahibo ko sa nanlilisik ng mga mata at sa kanyang nakakapangilabot na pang-angil. Dali-dali kong sinara ang pinto ng kwarto upang hindi siya makapasok. Narinig ko ang dahan-dahang yabag sa labas ng kwarto ni Kuya Angelo. Naglalakad siya papunta rito. Diyos ko, wala pa naman sina Kuya Angelo. Inilak kong mabuti ang pinto. At dali-dali akong nagtago sa loob ng aparador. Habang naroon ako, narinig kong pilit niyang binubuksan ang doorknob ng pinto. Gusto niya talaga pumasok. Baka sirahan niya yung pinto. Panginoon, tulungan mo ako. Ayoko pong mamatay sa kamay ng isang aswang. Bukod doon, dahan-dahan rin niyang kinakayod ng matutulis niyang kuko ang pintuan. Akala ko hindi na matatapos ang nakakakilabot na sandaling iyon. Hanggang sa bigla siyang huminto at tumahimik ang paligid. Nang walang ano-ano, narinig ko ang boses ni Tita Menchu mula sa labas ng kwarto, sabay katok ng pinto. Vito! Vito, buksan mo ang pinto! Dahan-dahan akong lumabas ng aparador at binuksan ang pinto. Nakita ko si Tita Menchu na nakasalubong ang kilay. Halatang naistorbo. Ano ba? Gabi na. Hindi ka pa rin natutulog? Ano yung narinig kong kumakalabog dito sa kwarto ng Kuya Angelo mo? Tita, hindi po akong gumagawa ng ingay, kundi ang aswang. Nakapasok po dito sa loob ng bahay yung aswang na taong paniki, tita. Tita, maniwala po kayo sa akin. Nakapasok po dito ang aswang. Nakita ko pa nga po na nasa labas ng kwarto niyo ni Tito eh. Nang makita niya po ako, agad ko sinara at nilaking pinto ng kwarto niyo. Pero sinubukan pa rin po niyang buksan to at kinakayod ng matutulis niyang kuko. Pero bigla po siyang nawala. Kung totoo yung sinasabi mo ay nasaan? Nasaan yung aswang na sinasabi mo? Ay, nako. Di kaya may nakapasok na magnanakaw dito sa loob ng bahay. Baka hindi inilak ng maigi ni Mea ang pinto. Kahit kailan talaga ang Mea na yan, oh. Umalpak na nga kanina, nakakagigil talaga. Kanina sa pagluluto tapos ngayon. Ay, wala na ba talagang maayos na magagawa yung babaeng yon? Halika nga, Vito. Silipin natin sa babaang magnanakaw. Pero tita, hindi po magnanakaw ang nakita ko. Aswang po talaga. Nakakatakot po siya. May pakpak at para siyang malaking paniki na nasa katawang tao. Hindi ko po yung guni-guni, tita. Totoo po yung nakita ko. Baka nga po nandyan pa rin siya. Nagtatago lang sa dilim. Tita, baka bigla niya tayong atakihin. Pwede ba, Vito? Tigilan mo ang aswang-aswang mo na yan, ha? Halika na, tingnan natin kung may ibang tao rito sa bahay. Ang lakas naman ng loob ng magnanakaw na yun, ha? Pwes, magkakaalaman kami. Bumalik si Tita Menchu sa kwarto nila ni Tito at may kinuha. Paglabas niya ay may dala siyang baril at ikinasa iyon.
Kapag nakita ko ang magnanakaw na yan, babaunan ko talaga siya ng bala sa ulo. Tita, itabi mo nga yan. Hindi nga po magnanakaw yung nakapasok dito sa bahay, kundi aswang. Hindi po tatalab sa kanya yung baril dahil ang pangontra sa aswang, asin at bawang. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni na Tita Menchu at Tito Dolfo. Lumabas si Tito. Pupungas-pungas. Halatang bagong gising. Gabing-gabi na. Bakit gising pa kayong dalawa? Oh, bakit may hawak ka na baril, Mencho? May narinig akong ingay na parang kumakalabog sa kwarto nila Vito at Angelo. Ang sabi nga ba naman itong mga batang to may nakapasok daw na aswang. Syempre hindi ako naniniwala. Baka magnanakaw ang nakapasok kaya bababa kaming dalawa para tignan. Ano kaloko? Aswang? Ito, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nakakalimutan yung sinabi mo sa amin na taong paniki? Kitang-kita ko po, Tito. Nasa labas po ng kwarto nyo kanina ang aswang. Mukhang sa kwarto nyo po gustong pumasok eh. Ano? Sa kwarto namin? Kung totoo man yan, ano naman ang atraso namin sa kanya? Sa tingin ko, magnanakaw lang ang narinig ng tita mo. Kaya akin na yan. At ako nang haharap sa pesteng magnanakaw na yan. Magsasalita pa sana ako, pero agad akong tinalikuran ni na Tita Menchu at Tito Dolfo. Dahan-dahan silang bumaba patungo sa sala. Si Tito na ang may hawak ng baril, samantalang si Tita naman ay nakadampot ng walis tambo. Sinundan ko silang dalawa. Nasa sala na kami nang bigla kaming makarinig ng kaluskos mula sa kusina. Tita, Tito, baka yan yung aswang. Hindi yan aswang. Magnanakaw yan. Hala Dolfo, pagkakataon na nating mahuli ang magnanakaw na yan. Maingat kaming humakbang papunta sa kusina. Habang papalapit kami, lalo pang lumakas ang narinig naming kaluskos. Nanginginig ang kamay ko sa kaba. Dahil baka naroon ang aswang. Pagdating namin sa kusina, dahan-dahang pinindot ni Tita Menchu ang switch ng ilaw at Huli ka! Pusa! Paano nakapasok ang pusang itim na yan dito? Pusa lang naman palang kumakaluskos. Wala magnanakaw. Lalo na wala namang aswa. Teka, paano nga ba nagkaroon ng pusa dito? Buwisit talaga. Alis ka! Umalis ka pusa ka! Sino ba kasi ang... Ay, nako! Mea! Ikaw talagang babae ka! dahil sa may nakapasok na pusa sa loob ng bahay, agad na sinugod ni Tita Menchu si Ate Mea sa kwarto nito at muling binulyawan. Hoy, Mea! Gumising ka nga, Arian! Kahit kailan talaga wala kang ginawa kundi painitin ang ulo ko! Nakita naming bumangon si Ate Mea mula sa higaan. Halatang nagtataka. Bakit? Anong nagawa ko? Ano pa nga ba? Dahil sa kapabayaan mo, nakapasok ang pusa rito sa loob ng bahay. Akala pa namin magnanakaw. Yun pala, isang lecheng pusang kalye lang pala. Siguro hindi mo isinara na mahigi ang pinto ng likod, ano? Doon lang kasi pwedeng pumasok ang mabaong pusang yon. Nagkakamali po kayo. Isinara ko po na mabuti ang pinto at bintana. Kaya imposibleng may nakapasok na pusa. Ay, ang gagawin mo pa akong sinungaling? Ay, ang buwisit na pusang yun, Itinaboy na ni Dolfo. Hindi ka talaga nagtatanda, Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Nagulat na lang ako nang biglang hablutin ni Tita Menchu ang buhok ni Ate Mea at sinabunutan ito. Aray! Huwag po! Paawa ka naman sa akin! Wala akong alam sa sinasabi ninyo! Anong wala? Ikaw nga lang tong nahuhuli sa amin sa pagtulog. Ikaw ang nakatokang magsara ng bahay pero sa kapabayaan mo, ano nangyari? Ikaw ang may kasalanan sa kapabayaan mo! Tita, sumusobra ka na. Hindi na makataong ginagawa mo kay Ate Mea. Ay, Vito! Huwag kang mangyalam dito. Umakyat ka na sa kwarto mo! Pero Tito, Sinabi na umakyat! Akyat! Bigla akong natakot sa malakas na sigaw ni Tito Dolfo. Parang ibang tao siya. Parang silang dalawa ni Tita Menchu ay mga demonyo. Wala akong nagawa kundi sumunod. Pero bago ako umalis, dinig na dinig ko ang pagmamakaawa ni Ate Mea habang patuloy siyang sinasaktan. Parang awa niyo na, wag po! Wag! tatawagan ko si Kuya Angelo. Isusumbong ko sila. Hindi nila dapat ito ginagawa kay Ate Mea. Pagkapasok ko sa kwarto, sinubukan kong tawagan si Kuya Angelo pero
Kuya, sagutin mo naman please. Kahit ilang beses kong subukan, hindi niya sinagot ang tawag ko. Ilang minuto pa narinig ko ang mahihinang hikbi ni Ate Mea. Hanggang sa bigla na lang itong tumahimik. Ano na kaya ang nangyari? Idinikit ko ang tenga ko sa pinto at narinig ko ang yabag ng mga paa ni na Tita Menchu at Tito Dolfo na papalapit. Siguradong magtatanda na ang gaga. Konting hinay naman sa pananakit medyo. Baka magsumbong yun kay Angelo sa mga pulis. Sabihin minamaltrato pa natin. Hindi mangyayari yon. Takot lang niyang magsumbong. Baka siya pa nga ay pakulong ko. Kilala mo ako, Dolfo. Marami akong koneksyon sa mga pulis. Basta siguraduhin mong wala magiging problema. Ayoko ng gulo. Lalo na kay Angelo. Kapag nalaman niya to, siguradong hindi siya matutuwa. Balak pa naman niyang kunin na ninang sa kasal yung babaeng yon. At kung si Angelo naman ang iniisip mo, huwag ka mag-alala. Anak natin siya, kaya alam kong tayo pa rin ang pakikinggan niya. Kahit anong sabihin ni Mea, hindi yan paniniwalaan. Kilala natin si Angelo, hindi niya kayang mag-isip ng masama laban sa atin. At kung sakali nang magduda siya, madali lang namang baliktarin ang sitwasyon. Isang iyak ko lang, isang drama, at siguradong papanig siya sa atin. Kaya wala kang dapat ipag-alala, Dolfo. Tayo pa rin ang may hawak ng lahat ng ito. Hindi ko akalain na ganito kasama ang mga taong to. Hindi ko na kayang tumira sa bahay na to. Bukas na bukas, sasabihin ko sa mga magulang ko na gusto ko nang lumipat ng ibang matitirahan. Mas mabuti pang mangupahan ako kaysa manatili rito kasama ang mga walang pusong tulad nila. Kinaumagahan, paglabas ko ng kwarto at pagpunta sa kusina, nakita ko si Ate Mea na maagang nagising. Habang pababa ako ng hagdan, nakita niya ako at ngumiti siya sa akin. Oh, Vito? Maaga kaya yatang nagising. Halika na at mag-almusal ka. Nagluto ako ng masarap na tapsilog. Ate Mea, kumusta ka? Yung nangyari kagabi. Kalimutan na natin yun, Vito. Ako, nakalimutan ko na eh. Kaya magsimula na lang tayo ng bago tulad ng bagong umaga. Yun lang at pinaupo na niya ako sa hapagkainan. Tiningnan ko siyang mabuti. Tila masaya siya at walang bakas ng takot o lungkot sa mukha niya. Di nagtagal, bumaba na rin sa kusina sina Tita Menchu, Tito Dolfo at Cholo. Pansin ko parang walang nangyari. Masaya at tila normal lang ang lahat. Wow! Mukhang masarap tong tapsilog mo, Mea. Mukhang bumabawi ka na yata ngayon ah. Oo nga. Hindi ito ordinaryong tapsilog May halong kape. Coffee marinated tapsilog ang tawag dyan. Napanood ko lang sa YouTube kaya sinubukan kong gawin. Panalo ito, Mea. Mukhang nadala ka na nga. Tinikman ko ang pagkain at oo, masarap nga iyon. Pero hindi ko na nagawang makipagkwentuhan pa sa kanila. Nagpaalam na lang ako para lumabas at makipagkita sa mga kaklase ko para sa isang group assignment. Kinagabihan bumalik na si Kuya Angelo sa bahay. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng ginawa ng mga magulang niya kay Ate Mea. Ano? Minamaltrato ni na mama si Ate Mea? Oo kuya. Una, nung birthday party, hindi na gusto ni tita yung mga niluto niya. Tapos dahil lang sa pusang nakapasok sa bahay, ayun, pinag-initan na naman siya. Sinaktan pa siya ni Tita Menchu. Ngunit nagulat ako sa sagot ni Kuya Angelo. Alam ko nang nangyari. Humingi na ng paumanhin si mama at papa kay Ate Mea. Okay na sila. Konting hindi pagkakaunawaan lang naman yun. Ano kuya? Kaunting hindi pagkakaunawaan? Sinabunutan at sinampal ni tita si Ate Mea eh. Tinanong ko na yun kay Ate Mea pero sabi niya hindi raw totoo na sinasaktan siya ni mama. Napailing na lang ako sa narinig ko. Bakit hindi nagsumbong si Ate Mea? Sa isip ko, malamang tinakot na siya at pinagbantaan kaya hindi na siya nagsalita. Hindi ko na ipipilit pa kay Kuya Angelo ang nalalaman ko. Baka hindi na rin naman siya maniwala. Pati na rin ang tungkol sa aswang na nakita kong pumasok sa bahay, hindi ko na rin sinabi. Alam kong hindi rin niya paniniwalaan yun. Mabuti na lang at pumayag na rin ang mga magulang ko na mangupahan ako. Basta't pasok sa budget nila.
Sa wakas ay nakahanap rin ako ng murang boarding house malapit sa school. Hindi naman ako pinigilan ni na Tita Menchu at Tito Dolfo sa pag-alis ko sa poder nila. Kaya mula noon, nakalaya na ako sa masamang pag-uugali ng dalawa. At hindi na rin ako ginulo ng aswang na taong paniki hanggang sa ikinasal si Kuya Angelo sa fiancé nito na si Sandra. Natuloy pa rin talagang kunin ng anak mo na maging ninang sa kasalang Bea na yon, no? Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yon. Kaya mo na. Gusto ng anak mo eh. At saka hindi ka pa ba nakukontento na napalayas mo na yan sa bahay mo? Ay nako, hindi. Hindi ko pa rin talaga makakalimutan yung ginawa niyang kapalpakan noong birthday ko. Hindi ko yun mapapatawad. At isa pa, nakahanap naman na tayong bagong kusinera na mas masarap magluto kaysa sa kanya. E paano pa yan? Ang sabi ng anak mo, ipagluluto raw tayo ni Mayor ng special na tinuguan para sa party na inorganize mo para sa bagong kasal. Kung gusto mong kainin ang dala niya, ay bahala ka. Pero ako, ayoko. Baka mamaya nilagyan niya ng mga lason or hindi ko man maisip para gantihan lang tayo sa mga ginawa nating pang-aapi sa kanya. Oy, Dolfo, wag mong papakainin si Cholo ng dinuguan na yun ha. Alam mo naman ang bunso mo ay mahilig sa dinuguan. Ay pero teka, nasa na nga ba si Cholo? Nasa na rin kaya si Vito? Pinapahanap ko pa rin sa kanya ang pinsan niya eh. Pa, nandito na po si Ate Mea. Dala na po niya yung special niyang dinuguan. Magandang gabi, Menchu, Dolfo. Ngayon lang ulit tayo nagkita mula nung paalisin niyo ako sa bahay niyo ah. Aba, karapat dapat ka lang naman paalisin dahil sa katangahan mo. Ma, nag-usap na tayo, di ba? Kalimutan niyo na po yung mga tampuhan at galit ninyo sa isa't isa. Tama naman si Angelo. Nandito tayo sa party para mag-enjoy. Di ba nga ikaw, Menchu, ang nag-organize nito? Bukod nga sa bagong kasal, nagdala ako ng bagong espesyal na dinuguan para pagsaluhan nating lahat. Dinuguan na dala ng ninang mo, Angelo. Inihanda ni Ate Mea sa hapagkainan ang dala niyang dinuguan at ipinatikim sa mga bisita. Malinamnam tong dinuguan mo, Ate Mea. Close to perfection. Marami na naman ako makakain ito. Panigurado madadagdagan naman ang timbang ko. Pero sabihin mo nga, Bea, anong special sa dinuguan mo ito? Dahil may halo yan na espesyal na laman loob. Habang sarap na sarap kami sa pagkain, ay nakita naming isa-isang bumagsak sa sahig at tila nakatulog ang mga bisita na kumain ng dinuguan. Maliban sa pamilya ni Tita Menchu. Anong ibig sabihin nito? Bakit nahimatay ang mga bisita namin? Sinasabi ko na nga ba wala kang gagawing maganda eh. Oh, relax ka lang, Menchu. Kaya ka hina-high blood eh. Kasi ang taba-taba mo na at lakas mo pa rin lumamon. Wala pa tayo sa exciting part. Huwag mo na silang intindihin. Nakatulog lang naman sila. Pinatulog ko sila. Para wala silang alam sa mga mangyayari. At baka gusto mong... Hindi na naituloy ni Tita Menchu ang sasabihin dahil bigla nilang narinig ang sigaw ko. Hindi! Diyos ko! Ah! Si Vito yun ha. Sa kusina nang galing yung sigaw ah. Tara, puntahan natin. Nang marating nila ang kusina, namilog din ang mga mata nila at halos madurog din ang kanilang puso nang makita ang pira-pirasong parte ng katawan ng isang bata. Nagkalat ang dugo sa paligid at ang bangkay, wala na rin ang mga laman loob. Cholo! Cholo, baby ko! Anak! Sino may gawa sa'yo nito? Tangina! Sinong demonyo ang pumatay sa anak namin? Hayop. Napakahayop naman ang gumawa nito sa kapatid ko. Aswang! Aswang ang pumatay kay Cholo! Sigurado ako na yung taong panigi ang pumatay sa kanya. Biglang tumawa ng ubod lakas si Ate Mea. Ano? Nagustuhan niyo ba ang specialty ko? Ate Mea, anong ibig mo sabihin? Lahat naman kayo ay nakatikim ng luto kong dinuguan, di ba? Kaya naging special yun dahil hinaluan ko ng sariwang karne at laman loob ni Cholo ang dinuguan. Walang yaka! Ako na lang ang pinatay mo sana at hindi ang bunso ko!
Lintik lang ang walang ganti, Menchu Dolfo. Anak sa anak. Dugo sa dugo. Bakit, Maya? Kami ang may atraso sa'yo at hindi ang anak namin! Bakit si Cholo? Nakalimutan niyo na ba? Noong gabing pinagbintangan niyo ko na nagpapasok ng pusa sa loob ng bahay. Noong gabing sobra-sobra ninyo kong minaltrato na halos baliin niyo ang lahat ng buto ko sa katawan ng bugbog ninyo. Nadamay sa pananakit niyo ang aking sanggol na ipinagbubuntis ko. 3 buwan na akong buntis at dahil sa ginawa ninyong pananakit sa akin, nawala ang anak ko. Ninugo ako ng gabing yun. Ano? Ibig sabihin? Oo, Angelo. Totoo na sinaktan ako ng mga magulang mo. Mula nang pumalpak ako sa pagluluto sa birthday ng mama mo hanggang sa pagpapasok ko raw ng pusa sa loob ng bahay na hindi ko naman ginawa, ay nagawa nila akong maltratuhin. Nilinis lang nila ang pangalan nila sa'yo. Pero ang totoo, umaalingasaw ang kademonyohan nila. Hindi natatapos sa pagkamatay ni Cholo ang paghihiganti ko dahil pati ang buhay ninyo, kayo Mencho at Dolfo, kukunin ko! Biglang nagbagong anyo si Ate Mea. Naging matulis ang kanyang muka. Nagmukhang paniki at tinubuan ng mga pakpak. Namilog ang mga mata namin sa gulat dahil ang aswang na taong paniki at si Ate Mea pala ay iisa. Ikaw, Ate Mea, yung nakita ko nasa bubong at lumilipad. Ikaw din yung nakita ko nakadapo sa puno. At ikaw din yung aswang na pumasok sa loob ng bahay ni na Tita Menchu. Oo, Vito. Ako nga yun. Noong nakita mo ako na may bahid ng dugo sa aking palda, hindi totoo yun. Ang totoo ay galing sa pangbibiktima ko ng mga hayop. Ako ang pumapatay sa mga alagang manok ni Mang Abel. Sabi ko na nga ba, aswang ang may kagagawan nun eh. Ako mismo ang pumasok sa bahay. Balak ko nang biktimahin sina Mencho at Dolfo noon dahil sa ginawa nilang pananakit at pangmamaliit sa akin. Dahil lang hindi nila nagustuhan ang luto ko. Kung hindi ka lang lumabas ng kwarto, Vito, sana napatay ko na sila. Pero hindi. Naging usisero ka. Hindi naman ako nananakit ng tao at dahil karne lang ng hayop ang gusto kong kainin. Ako ay isang aswang na hubot. Namumuhay ako ng tahimik at ayaw kong manggulo sa mga tao pero sinagad niyo ko! Kayong mag-asawa! Pati ang anak na dinadala ko ay nawala ng dahil sa kanila. Kaya buhay rin ng isa sa mga anak nila ang kinuha ko. Kung ano man ang kasalanan ng mga magulang ko, ako na humihingi ng tawad. Patawarin mo na sila, Ate Mea. Oo nga, Ate Mea. Alam kong hindi ka masamang aswang. Kaya tigilan mo na ang paghihiganti. Hayop ka, Mea! Hindi ko mapapalampas ang pagpatay mo sa bunso ko! Dapat ka ring mamatay, aswang ka! Hindi namin namalayang nakakuha na pala si Tita Menchu ng baril at agad na pinaputukan si Ate Mea. Ngunit nakailag ito. Gumanti si Ate Mea at mabilis na sinugod si Tita Menchu. Gamit ang matutulis niyang kuko, binulag niya ang isang mata nito. Nabitawan ni Tita Menchu ang baril, kaya nakuha yun ni Tito Dolfo. Akmang papuputukan din niya si Ate Mea, ngunit mas mabilis ang aswang at nagawa nitong kagatin ang tenga niya. Kinain ng aswang ang kaliwang tenga ni Tito Dolfo. Pagkatapos ay mabilis itong lumabas ng bahay at lumipad palayo. Ate Mea! Bumalik ka! Nagtagumpay siya, kuya. Nakapagiganti siya. Naiganti niya ang kanyang kaapihan at ang pagkawala ng anak niya. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Hindi ko gustong mauwi sa ganito. Ate Mea, bumalik ka na! Hindi pa naman uli ang lahat eh! Hindi pa uli ang lahat! Kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang nakakakilabot na gabing iyon. Tuluyang nabulag ang kanang mata ni Tita Menchu at nawala naman ang kaliwang tenga ni Tito Dolfo. Yun na yata ang naging karma nila sa pagmamaltrato nila kay Ate Mea na isa palang aswang na hubot. Kahit kailan ay hindi na nagpakita sa amin si Ate Mea. Palaisipan pa rin sa amin ni Kuya Angelo kung bakit hindi niya kami dinamay sa kanyang paghihiganti. Ngunit naisip na lang namin na siguro ay wala naman kaming naging atraso sa kanya kaya hindi niya kami sinaktan. Sa ngayon pinagsisihan na rin ni na Tita Menchu at Tito Dolfo ang lahat ng kasalanan nila na nagawa kay Ate Mea. Hindi lang isa sa mga anak nila ang nawala.
kundi nawalan pa sila ng isang mata at isang tenga. Sa kasalukuyan, graduate na po ako sa kolehiyo at meron ng trabaho. Si Kuya Angelo naman ay may isang anak na sa asawa niyang si Ate Sandra. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Kung nasan man ngayon si Ate Mea, sana ay mahanap niya sa kanyang puso ang kapatawaran. Alam ko mahirap, pero sana dumating ang panahon na maghilom ang lahat ng sugat sa kanyang puso at sa isipan. Kung kayo ang tatanungin, nakamta na ba ni Ate Mea ang katarungang hinahanap niya? O mas lalo lang siyang naligaw sa madilim na landas ng paghihiganti? Maraming salamat po. Ako po si Vito at ito ang aking kwento. Ang sabi nga nila, villains aren't born, they're made. Kumbaga wala naman talagang taong ipinanganak na masama. Nagkakaroon lang sila ng butil ng kasamaan sa dibdib dahil sa mga hindi magagandang karanasan nila sa buhay. Ang mahirap nga po sa mga ganito mga listeners natin, imbis na makatagpo sila ng taong magmumulat sana sa isipan nila o kaya mas tutulong, mas natitrigger pa kagaya na lang noong nangyari kay Ate Mea sa kwentong pinadala ng ating letter sender. Imagine po ninyo kung walang taong kagaya ni Mencho at Tito Dolfo, di sana bawat isa sa atin magiging considerate na lang at nagpapakita ng empathy sa kapwa. Siguro hindi ganito ang mundo natin ngayon, di ba? Pero wala Habang tumatagal parang nagpapakasama na lang yung mga tao. Kaya naman siguro hindi rin magawang mag-heal ng mundo, no? Yung ang tagal-tagal na maghilom ng mga sugat. Ito ang malungkot na realidad ng buhay natin ngayon na mamanahin pa malamang ng mga susunod na henerasyon. Unless magbago na tayo ngayon pa lang. And for Vito, kudos sa iyo for not turning a blind eye. Sana mas dumami pa yung mga taong kagaya mo. At para sagutin ang tanong mo, sa palagay ko naman nakuha ni Ate Mea yung katarungan na hinahanap niya. Maaring sa mata ng iba, baka mali yung mga ginawa niya, pero sa sarili niya, alam naman niya na yun yung paghihiganti na gusto niyang gawin. Sadyang ganun, bawat tao may kanya-kanyang pananaw at mahirap para sa atin ang baguhin yun kung hindi bukas ang kanilang mga isipan para tanggapin na minsan ang bagay na inaakala mong tama, mali pa rin. O siya, hanggang dito na lang muna. Samahan ninyo ako hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan. Dito lang sa ating Aswang Radio. Ako po si DJ Yummy. Hanggang sa muli. Aswang Radio.